nating balikan naman ang ilan sa mga piling laban ni Floyd Mayweather Jr. kontra sa mga boxers na nakalaban din ni Manny Pacquiao. Ito, unahin natin to. Nangyari ito sa May 5, 2007 sa MGM Grand, Las Vegas at nanalo si Floyd Mayweather Jr. via split decision kontra sa tinaguriang Golden Boy na si Oscar De La Hoya. This fight took place at a heavier weight class sa super welterweight o 154-pound division kung saan nanalo si Mayweather Jr. upang makuha ang WBC Super Welterweight title. Nabanggit mo nga, ito sa heavyweight class at mas mabata-bata parehong boxers na ito noong time na yun, no? Oo, dito si Oscar De La Hoya, ang laki ng katawan. Ito talaga ang timbang ni De La Hoya at the time. Si Floyd Mayweather naman, kapansin-pansin, magalaw pa yung kanyang legs. Talagang nandun pa ang coordination ng punches at saka ng legs. Ano? Hindi katulad ngayon na medyo iba na ang takbo. So ito, in a way, kalakasan ni Oscar De La Hoya. In fact, ito ang pinakadikit na laban ni Floyd Mayweather. For the record, De La Hoya is the only one who was able to secure a split decision. Ibig sabihin, isang judge pumabor kay Oscar De La Hoya. Yun yung pinakamalapit sa defeat o draw. Oo, pinakamalapit na yun. Kuya Bayan, ikaw. At EJ, Kuya Ed, huwag natin kakalimutan. Ang matindi pa nito, ang trainer ni De La Hoya nito, si Freddie Roach. Correct. Ginawa niya si Freddie Roach dahil sa pagkaakala niya na kayang alamin ni Freddie Roach kung ano ang dapat niyang gawin para mapasok si Mayweather. Siya ngayon at matagal ng coach ni Manny Pacquiao. So, in other words, yung arkitekto ng laban na muntikan ng makatalo kay Mayweather at nakakuha ng isang judge, di ba? Si Freddie Roach. Yun. At ang matindi nito, kaya lang, kung titimbangin mo yung laban ni Mayweather kay De La Hoya against sa kay De La Hoya at saka kay Manny Pacquiao, yung edad naman, kasi ang sasabihin natin, binugbog ng husto ni Manny Pacquiao si De La Hoya nung nakalaban niya. Dito naman, nagkaroon ng laban si De La Hoya at muntik pang talunin si Mayweather. Pero kasi yung edad naman, eto sabi nga ni Kuya Ed, ang ganda pa ng katawan ni De La Hoya. Nung naglaban kay Manny Pacquiao, akala ko daing na lang siya. Natuyot eh. Correct. Diba? Pero ang pagbabasihan pa rin natin, yun namang height, 5'10 and a half against 5'6. Ito 5'8 against 5'10 and a half. Panoorin natin ang laban para makita naman natin. Alright. Round 3 ang simulan natin, Atty. Ed. Dapat napili natin yung round 3. Tingnan nyo dito yung aggressiveness ni Oscar De La Hoya. Itong gusto nilang makita ang aggressiveness ni Manny Pacquiao. Yan, nakita nyo kung paano matake si De La Hoya. Sunod-sunod, Oo, yan ang gustong killer instinct ni Freddie Roach kay Manny. Yung tipong Incredible Hulk at hindi Bruce Banner. At saka hinahalo niya yung atake niya. Body, head. Balansado. At look, yung counter right straight, yung shoulder roll ni Mayweather, hindi niya halos magawa pag ipit siya sa lubid. Kasi wala siyang enough room to execute the counter right straight. Ipit eh. So kailangan talaga i-corner ni Manny pala, no? Paulanan talaga ng suntok. Mas marami. Ang ganda ng katawan ni De La Hoya dito. Ang laki. Kung maalala mo dito, Manny Pacquiao, iba. Yung kay Manny Pacquiao, parang parang walking zombie. Ano ba ang catch weight nun? Yung kay Pacquiao, Ito kasi 150. Oo, 154. 154. O yung kay Pacquiao, around 144, 145. Oo, ang laki na ipinayat ni De La Hoya. At inamin niya din doon kay Pacquiao na laban na yung naging pagpayat niya ay hindi through natural training methods. Kumbaga talaga Para siya diet course. Oo, para nagpa-lipo na lang siguro. Nangyari doon. Baka kay Vicky Bello pa yan. Dito maganda pa ang leg movement ni Floyd Mayweather Jr. And to think, mabigat ang timbang niya dito, almost 154 pounds ha. Maganda pa ang galaw niya kahit mabigat siya. At itong specialty ni Mayweather, yan ang gusto niya, huwag sa lubid. Sa gitna ng ring, may konting espasyo. Pero ayaw ibigay sa kanya ni De La Hoya yon. Pilit na tinutulak, ginagamit ni De La Hoya, ang laki niya. Yung sabi mong pag-contort ng body niya, yung umaatras yung kalahati ng katawan lang. Papiliin natin na Atty. Ed at long fight, 12-round fight, and by this time, syempre, may mapapagod na dyan. At Atty. Ed, may napagod dito. Oo, si Oscar De La Hoya, yung golden boy dito ay natatanso na ng mga kanan ni Floyd Mayweather. Nakapansin mo, nakatayo na lang si De La Hoya sa harap ni Mayweather. Itong gustong-gusto ni Floyd Mayweather Jr. Hindi ka gumagalaw yung ulo mo,
Yari ka. Nakikita kita, yari ka. Naghahanap lang ng big punch si De La Hoya. Wala na yung aggressiveness tulad nung early rounds. Correct. Binobomba pa niya si Mayweather. He is now playing the desired tempo ni Mayweather. Bayani para sa'yo, napagod o pinagod ni Mayweather? Dalawa. Napagod at pinagod. Pero dito, Kuya Ed, bakit siya napagod? Bukod doon sa dalawang factors, may edad na ba siya dyan sa laban na yun? Well, unang-una, mabigat na timbang na ito para kay De La Hoya kasi nagsimula yan na lightweight, 135, 147, dito 154 na pumapalo ang timbang ni De La Hoya. So talagang nahapo na rin itong si De La Hoya. Tsaka tibay rin ni Mayweather, binomba niya nung early round, sunod-sunod. Nakatayo pa rin si Floyd Mayweather Ang dami Jr. na pinatamang malalakas Oo. dito sa mukha ni Mayweather. Dito, histingo po, target practice na si De La Hoya sa mga kanan. Hindi na makagalaw no? Isipin mo, ito ang pinakamabigat na timbang ni Floyd Mayweather Jr. Look at yung agility niya. Look at the stamina. Hindi Siyempre. nagbabago. Parang yung pinanood nating round, ano ba yun, round 3 kanina, parang wala nang Parang bago. ganun pa rin. Parang round 4 lang ito. Oo. Kasi nga, si Mayweather, pansinin ninyo, wala siyang sinasayang na suntok. Puro pasok. Puro pasok. Quality over quantity. Ayan, Saka nakikita mo kay Mayweather dito. Hindi siya yung tipong pagod na si De La Hoya. Sige, I will go for the knockout na. Pagod na si De La Hoya. Talaga, Thinking fighter. talaga. If the knockout Utak comes, talaga. it comes. Kung hindi, sige, okay lang. Distansya tayo. December 8, 2007 naman, sa MGM Grand Las Vegas, hinarap ni Floyd Mayweather Jr. ang undefeated at hard-hitting British puncher na si Ricky the Hitman Hatton para sa WBC welterweight o 147-pound title. Panoorin natin ang ilang highlights ng ilang rounds ng Hatton and Mayweather simula sa round number 1. Kasi ito yung sinabi ni Kuya Ed Bayani na lumaban siya. Parang nalala ko rin yung bakit talagang walang takot ang batang to eh. At parang height ni Hatton, ba't parang magkasinlaki lang sila? Oo, si Hatton halos parang kasing laki ni Manny Pacquiao. So in a way, ganito ang figuran ng katawan ni Manny nangyari? Pacquiao. Ito ang kalakasan ni Hatton, wala pa siyang talo. Parang kasi ang haba ng shorts eh. Oo. Diba? Pag mahaba shorts mo, lalo ka nagmumukha maliit eh. Alam mo kasi parang nagdalawang isip siya kung magpapantalon siya o magsushorts. So ano na lang, meet me halfway. Oo, kaya sa tuhod na tumama eh. Tutukan nyo tutukan nyo yung kaliwa ni Hatton dito. Look at his aggressiveness. Talagang pinapasok na si Mayweather. There will be a big left na bibitawan Kaya ni Rick hanap niya, Hatton. gusto niya mag-early knockout? Ba't siya ganyan ka-aggressive? Pero kay Pacquiao, ganyan din ginawa niya, Ganun di din ba? eh. Oo. Pasok na. At saka hindi lumidepensa. Oo. Kababa ang... Wala ata sa vocabulary niya depensa Oo. eh. Kaya puro tulog ang ginawa nito tao na. Ibang klase at tapang pa ni Hatton dito. Nagtatamaan eh. Tatamaan. Pero si Pacquiao hindi naman ganyan eh. Hindi naman ganyan si Pacquiao na susugod na walang suntok na kasama. Ito sinusubo yung mukha eh. Oo. Kasi nga gusto niya makalapit para maka-power punch. But very, very aggressive si Ricky Hatton dito sa... Ito, kalakasan niya eh. That was the right hand, no? Yun, oh! Oy! Sabi natin. Uy! Ngayon ko na nakita yun, ha? Oo. Wow! Talagang naramdaman at nakita mo si Ricky Hatton. Siguro kung walang lubid, bagsak yun. Oo. Di ba? Totoo. Tingin mo, kung walang lubid, kung sa gitna na rin Umawak nangyari yun. Oo. At saka ito makikita mo gaano katakot si Mayweather kay Hatton kung paano Ito, siya ang galaw ni Mayweather, medyo elusive ha. Dito ha, hindi siya sumasabay. At panay ang hawak niya sa braso ni Hatton. Umapit na, nakaramdam na siya ng lakas eh. Pero ganyan talaga ang mental composure ni Mayweather. Yung ibang boksingero, pag nasaktan, sumasabay na, bahala na. Siya hindi. Alam niya kung anong gagawin. Para lang siguro sa kapakanan ng mga fans si Pacquiao at para kay Pacquiao, saan nahanap yung butas na yun? Saan siya nakapuro ng kalibang yun? Ano talaga, Ba't nakalusot yun? una-una, kaliwa. Sabi nga natin, yun ang problema ni Mayweather kapag Kaliwete, mga oo. kaliwete. Although hindi naman left-hander si Hatton Malakas dito. din yung kaliwa niya. Pero malakas din yung kanyang kaliwa. At saka kalakasan pa ni Hatton dito. First round pa lang ito eh. Oo. Pero look at that big right hand of Mayweather. Kaya nga yun, Kuya Eder, no? Talagang sa mga unang rounds, dapat tirahin mo na si Mayweather. Yun ang gusto ni Freddy Kasi Rhodes. parang krudo siya eh.
Slow starter, correct. Natumbok mo, Take Bayani. advantage of him habang simula pa lang. Simula Alright, pa lang. tuloy naman natin to. Fast forward tayo ng konti. Round 10 na tayo ng bakbakan na to. Ito yung... Nantok na si Hatton. Oo, gagawin na ni Hatton yung kanyang Jet lag imitation yung ng nanonood, Sleeping may time Beauty. difference eh. Malayo. Wala na. Dito, nakita mo, pagod na si Ricky Hatton dito. Yung lusong niya, meron pa rin, pero parang off-balance na siya, eh, no? Oo. At saka ang hirap din, nahabulin yung malikot na boksingerong katulad ni Mayweather. Nakakapagod yun, totoo yun. Pagod ka na sa kahabol, di pa tumatakas yung tok mo. Tsaka tingnan mo yung kaliwa ni Mayweather, hindi lang pala shoulder roll, pati yung forearm, inaangat niya eh. Dito, Diba pakatutukan parang mo. umahawi sa basketball? Yung braso, yung elbow, Oo. gagamitin ni Mayweather dito. Lagi siyang ganyan eh. Oo. Lagi yan. Although bawal sumiko sa boxing, Pero pero pag pinorma mo dyan, at ikaw lumapit sa siko ko, hindi ko kasalanan yan, di ba? Oo. Pwede yun, no? Opo. Nasaktan pa nga si Mayweather sa siko nun. Ano, yun na! Good night! Good night, night. British boy. Ang ganda ng delivery na yun. Pero maganda yan, tumayo pa siya. Pero tumayo pa siya dyan. Kay Manny, hindi na siya Wala nakatayo. na, nanaginip na siya eh. Naginip. Ito naman ang kiniklaim ni Mayweather. Pinalambot ko na si Hatton bago Bago lumabang na parang kay Pacquiao. Yun ang kanyang trash talk ngayon. Ito, kumapit na si ano. Wala na si Hatton dito. There's the big Yan, left. Look at the finishing style. Kusang nahulog na lang nga eh. Kasi I think, hilo pa rin siya dun sa unang knockdown. Mali Hindi pa nga yung, naka-recover. mali pa yung tapo ng towel nung ano, nakatulog na sa kanila. Bayani for a boxer, pag ikaw nagbaboxing ka, gano'ng kahirap i-timingin yung side set na gano'n at meron ka pang balance at lakas na makasama. Napakahirap. Alam mo, pinakamaganda nakita kong ganyan, yung kay Manny Pacquiao. Yung unang bagsak na sumuntok ng kanan, tapos yung muko umiwas. Sa likod ng bawat suntok ni Pacman ay ang buong puwersa ng bayan. Suportahan natin siya. Sumapak para kay Pacman. Lahat tayo kasama sa isang bayan para kay Pacman.